Faithful. Faithful. Alright, karon nga gabi atong pasalamat ko sa naghalad doon sa mensahe sa awit, Ma'am Eden o si Carlexes. I'm sure dugay ng panahon nga si Carlexes na-apil man siya sa scholar, nakasimba ni siya sa una didto, nya karon nakabalik siya. So pasalamat ko sa Ginoo nga bisan layo kayo ni iyahang lugar, ani siya dinhi magsimba. But among prayer nga unta faithfulness Carlexes. O nakita man nato iyang faithfulness karon. Bantay gyud ta sa mga tricks sa yawa, kay panahon nga mo faithful ganita sa Ginoo, maglagot gyud ang yawa ana. Mangita gyud siya og pamaagi nga muundang ka. Mangita gyud ang yawa og pamaagi nga iya kang biklon nga muundang ka og simba. So ingon pa sa Biblia, we are not ignorant of his devices. Before ang youth camp, a week before ang youth camp, akong giingnan akong asawa pagbantay gyud kay ang yawa mangita gyud pamaagi nga mag-away ta. Pag-abot sa time nga medyo lahi ng istorya, ako isang ingnan magbantay gyud kay hapit na ramang youth camp. Gamiton gyud ni sa yawa. So sa atong kinabuhi, we are not ignorant of his devices. Kabalo na ta nga ang yawa mangita gyud na siya pamaagi, yang gubuon ang simbahan, gubuon ang pamilya, gubuon gyud niya tanan. Mao na nga pabiling gyud nga faithful. Amen. May the Lord find us faithful. Karon nga bi 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel 1:10 ako ning basahon. 1 Samuel chapter 1 verse 10. This is the story of Hannah. Makita nato dinhi ang saad ni Hannah. Verse 10, the Bible says, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Thank you, Ginoo, sa privilege nga makapamalandong kami karong gabihon. Akong prayer, Ginoo, nga imong hatagan og kaalam nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Giyahi kami, hatagi kami kaalam. Panalangin ni Amahan ang makadungog ni ini nga ma-challenge, ma-encourage pinagi siyang pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Now si Hannah, dako kayo iyang problema. Sa kinabuhi ni Hannah, nagatubang siya sa serious matter. Unsa man ka seryoso iyang problema? She had been married for, let's say, 5 years. Maybe at least 5 years. It could be 10 years. Ang iyang problema kay wala siya'y anak. Wala siya'y anak. Ang among problema ni Mrs. daghan kayo mig anak. Ang akong prayer, honestly, akong prayer, nagapray ko, Lord, isirado na ang womb ni Jonalyn. Nagapray ko anak, na isira na ang iyang womb, na dili na siya manganak. Mao na akong prayer. Pero kang Hannah, bali, ang prayer ni Hannah, Lord, hatagi in taon kog anak. Maluoy ka Ginoo, gyud ko anak. Naay mga tao nga di na gusto manganak, makaanak gihapon. I want you to know, naapoy mga tao that they had been begging for the Lord for many years nga makaanak na sila. Busa, kung gihatagan ka sa Ginoo privilege nga daghan kag anak, pasalamati ang Ginoo. Ang uban kay ilang ipakuha, ipalaglag. That's demonic. Kung hatagan ka sa Ginoo anak, pasalamati ang Ginoo. Pero naapoy right time anak. Ha? Base na niya nagkaanak ka sa di pa insaktong panahon. Unaha sa ang kasal. Base wa pa'y kasal niya nanganak na. Sala sab na. So dinhi si Hannah ingon sa Biblia, ang iyang problema na siya kaanak. Verse 10, and she was in bitterness of soul. Tungod kay di man siya kanak. Kung saan ang word nga bitterness? Pait sa Bisaya pa. Kadungog naman ang grabe gyud kapait sa kinabuhi. Perting paita. Kabalo mo sa nang pait? Palya. Pait. Unsa ba pait niyo na tilawan? Gawa sa palya. Ha? Kape. Oh, pait. Tigod, pait kayo. Palya, kape, gawa sana. Kinabuhi. Pait kayong kinabuhi. Di ba? Pait. Ingon sa Biblia, and verse
10, and she was in bitterness of soul. Nasa sa kapait sa iyang kalag. Nganong pait man? Nganong grabe man gyud kapait ang iyang kalag kay wa siya ay anak. Nag-desire siya nga makaanak kapan wa siya anak iyon ba na grabe gyud kapait. Lisod kayo. Lisod ining way anak. Tingali ko pa mo ka-experience pero maminyo ka 5 years, 10 years, ang uban 16 years ay nagkaanak. Ang anak sa kong pastor, pila sila? 12 years. Si Pastor J, ay sila nagkaanak. Kining mga magtiayon nga walay anak, believe it or not, kuan po ni sila. Kanang, unsay tawag anak? Ma-insecure ni sila sa naay mga bata. Dili man siguro nila ipakita, pero the truth is, insecure na sila nga na kay bata gikugos. Nya sila 12 years na sila naguban, pa sila anak. So, mo ni ang kahimtang ni Hannah, bitterness. Nasa sa kapait sa kalag. But the good thing is, in bitterness of soul, verse 10, and prayed unto the Lord and wept sore. Kristohanon, dili day excuse nga natay problema, natay bitterness sa atong kalag, nga di ta makapray. Amen? Kay si Hannah, even in bitterness of soul, nagampo siya sa Ginoo. Manangayo pa yun, problemado ko karon di ko musimba. Si Hannah, taliwala siyang problema. Asa siya medto? Niyato sa templo. Nag-pray siya mo na ang problema, dili babag sa pag-alagad sa Dios. Amen? Kung tinuod yun ta, nga tinumanon, taliwala sa mga problema, alagad yun sa Ginoo. Si Hannah na agad, adto siya sa templo, nag-ampo siya dito, mihilak siya, atubangan sa Ginoo. Karon nga gabi ang title sa message, Praying when paining. Praying when paining. Mag-ampo bisan adunay kasakit. Namang gyud tay kasakit sa atong kinabuhi, amen. Namang gyud pain maabot sa atong kinabuhi. Namang gyud problema, namang gyud trials nga maabot sa atong kinabuhi. Namang gyud kawalad-on nga nang walang-wala na gyud maabot gyud na sa atong kinabuhi. Yet kung maabot man ang pain sa atong kinabuhi, don't forget to pray. Amen? Sa mga empleyado, kasab-an ka sa imuhang boss, atubangan sa daghan, kadaghanan, pain, sakit kayo na, di ba? Pagkaulawan ka sa mga estudyante, kasab-an ka sa maestra, atubangan sa mga classmates, sakit! But, let me remind you, don't forget to pray. Kaya kung kalimot pag-ampo. Every decision nga imong himuon, kinahanglan mag-start yun na sa prayer. A failure to pray. Nice saying, sa kalimot ko. A failure of anything is a failure to pray. Bisan unsa nga failure sa imong kinabuhi, na fail ka, it's because you fail to pray. Mapakyas gani kapag ampo, ang resulta na, mapakyas imong plano. Pag napakyas ang imong pag-eskwela, tungod na kay napakyas ka sa pag-ampo. Amen? Mauna, bisan unsa nga failure sa atong kinabuhi, it's because we fail to pray. Don't fail to pray. Every day sa atong kinabuhi, mag-ampo gyud. Praying when paining. Mag-ampo bisan taliwala sa kasakit na ay mga problema na ay kawaladon sa atong kinabuhi. Ayaw gyud kalimot pag-ampo sa kinabuhi ni Hannah. She was praying even when paining. Sa bitterness of soul ni Hannah, wa siya nagdumot sa Ginoo. Ang bitterness ngayang gibati tungod kay wa siya anak, apan bisan wa siya anak, padayon siya. Wa siya nawad-an og paglaom, nagampo siya sa Ginoo. Amen. Pero kita magampo ta, wa gidungog sa akong Ginoo akong pagampo, di na ko maampo. Si Hannah wala. Bisan sa iyahang pain, bisan sa iyahang bitterness of soul, padayon siya nagaadto sa templo ug nagaampo si Hannah. Natanaw na to about sa iyahang prayer ni Hannah dinhi. 3 things nga atong tanawon dinhi. Praying when paining. Una, nga atong makita dinhi sa verse number 10, notice that praise bitterness of soul. Kapait
sa kalag. So una, her pain was agonizing. Ang iyahang pain, unsam nang word nga agonizing, afflicting. Ang iyahang pain is tormenting. Grabe gyud nga pain kay gina-torment siya. Naliman kaingnon ka nga pila naman mo katuig minyo. Kuan na lagi 10 years. Ha? Pulo na mo katuig og hapon may anak. Kung dili bitaw ta careful sa atong baba para sa ato mosulti ta ana murag baliwala lang. Pero sa imong gisulti, ha? Pulo na mo katuig pa mo anak. Kabalo ba ka sa tao nga imong giingnan anak? Sakit kayo na sa iya ha? Can you imagine 10 years? Wala ta kabalo sa kang Hana. We just kana bitaw ato lang gi-assume, nag-suppose ta. Pero bisan 5 years nag-ipon niya wa pay anak dili na nalalim. Murag na nagyoy time nga hopeless na. Na nagyoy time nga makayon ka nga. Kaya bitong time sa karon baog man siguro ko. Wa na paglaom. Di na ko kaanak ani. Pero nasayod ta dinhi sa Biblia, pila ka milagro dinhi mahitungod sa pag-anak nga gipaanak sa Ginoo. Amen. Si Sarah wa na paglaom. Grabe kang Sarah. Pila na iyang edad? 90 years old. Ingon pa ni Sarah, wala na. Menopause naman ko. Manganak pa balay ko. Perting katawa ni Sarah. Di naman ko manganak. Pero sa nahitabo, nakaanak si Sarah tungod sa gahom sa Dios. Amen? So ay good kawala sa paglaom. Dinhi sa kalibutan, giingnan na sa Sarah. Giingnan na siya siyang doktor, Sarah. Di na gyud ka kaanak kay menopause naman ka. Sarah, wa na gyud kay paglaom. Pila na mo katuig ni Abraham nag-uban wa ka kaanak nya karon nga tigulang na ka, wa na gyud paglaom. Pero gipakita sa Dios ang milagro. Amen? God specializes on the miracle. Asa ang butang nga imposible, diha mulihok ang Dios. Kay kung ang butang kaya nato, di naman ta mo sangpit sa Ginoo. Pag nakay bugas, di man ka magampo og bugas kay naman ka ana. Ang imong iampo katong wala. Lord, na ako'y bugas pero ako'y sultan. Muna kung naata, makalimot ta og ampo sa Ginoo. Muna kuhaon sa nako ni be. Ngayon kuhaon sa nako ni para mosangpit ni sa kuha. So dinhi makita nato her pain was agonizing. Ang iyang pain nagi siya in agony ana nga pain nga di siya kaanak. Constant every night ka pray si Hana, Lord, tagay kog anak. Ginoo, wa ko'y anak, tagay kog anak. So makita nato dinhi ang agony sa pain ni Hana. Bitterness of soul. Grabe na nga pain. Yet, in verse 12, and it came to pass as she, what did she do? As she continued praying before the Lord. Niunang ba si Hana og ampo? Wala. The Bible says, she continued praying before the Lord. Kristohanon, kung ang imong pag-ampo, wa pagitubag, ayaw undang. Amen? Continue in prayer. She continued praying before the Lord that Eli marked her mouth. Nakabantay na si Eli. Nakunsa man siya dire. Sayo ba kayo ani niya? Verse 13. Now, Hannah, she spake in her heart, only her lips moved. Siyang kasing-kasing, naga-istorya siya. Ang iyahang lips nagalihok, but her voice was not heard. Walay nadungog siyang ba-ba. Therefore, Eli, si Eli siyang priest, thought she had been drunken. Hubog mo siya yung bayhana ni. Siya siya kutib-kutib yung ba-ba. Huwag man tayo madunggan. Verse 14, and Eli said unto her, how long wilt thou be drunken? Oy! Hantod ka na sa amang ka. Hubog! Put away thy wine from thee. Isalikway na na imong bino. And Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful. Notice, I am a woman kaganina. Unsa gani siya sa verse 10? Bitterness of soul. Karon, I am a woman of a sorrowful spirit. Grabe, kamagulanon ang akong espiritu. Kaya wala ko'y anak. I have drunk neither wine nor strong drink. Wa man ko nakainom. But have poured out my soul before the Lord. Ang akong gibuhat dinhi,
akong ginayabo ang akong espiritu, ang akong kalag atubangan sa Ginoo. Poured out my spirit. Ako na ning iyabo tanan, ihatag na nako ni tanan sa Ginoo. So Kristohanon, her pain was agonizing. Grabe ang agony. Grabe ang pain. Grabe nga torment ni Hannah for years nga wa siya anak. Apan timan nato ni Kristohanon, praying when paining. Amen? Don't stop to pray even in pain, even in agony, even in sorrow. Hannah, she continued to pray. Amen? Nagpadayon yun siya og ampo. Wa yun siya mohunong. Ikaduha atong makita din ni verse 13. Now Hannah, she spake in her heart. Notice that phrase, spake in her heart. Nagsulti siya dinhira sa iyahang kasing-kasing. Naay mga butang nga atong ginapangayo sa Ginoo, ang term atong ginagamit dinhi sa simbahan unsa man? Nakoy pre-request kuan. Unsa atong pre-request? Unspoken. Di ba moingon ta na? Di na ako ni masulti nga pre-request. It is between me and the Lord. Mao ni kang Hannah, unspoken. Ingon pa niya na, Hannah, she spake in her heart. Unspoken. Only her lips moved, but her voice was not heard. Dili madunggan. It is unspoken. It is between her and the Lord. Ikaduha itong makita din eh. Notice, spake from the heart. Nag-istorya. She spake in her heart. Ikaduha, her prayer was authentic. Primero, her pain was agonizing, yet she continued praying. Ikaduha, her prayer was authentic. Unsa lang authentic? The word authentic means worthy of acceptance. Authentic, real, true, genuine. Is your prayer genuine? Is your prayer true? Is your prayer for real? Tinud-anay ba ang imong pagampo? Kay kung ang imong pagampo, joke lang na, di gyud ka paminawon sa Dios. Amen? Until you learn to pray genuinely. Until you learn to pray for real. Kristohanon, her prayer was authentic. Her prayer is worthy of acceptance. When something is true, then that thing is worthy of acceptance. Pero kung dili gani true, ay, baligaan ko ni mong dugos nga piki. Ay, piki man na, dili ko na. Piki man na. Baligaan ko ni mong cellphone, ay, piki. Ayaw na. Ngita kong original. Ngita kong genuine. Amen? How much more ang atong Ginoo pagtanaw sa Ginoo ang imong pagampo? Piki. May kakamulod-lood din simbahan. Pero sa inyong balay, wow, man day kagampo. Kristohanon timan gapangita ang Ginoo og genuine tinud-anay nga prayer. Amen? Prayer nga worthy of acceptance. Kung ang imong prayer joke lang na, muampo lang ka kana ka sa simbahan, sa imong balay di ka muampo, ayaw pagdahom nga paminahon ka sa Dios. Gapangita day ang Ginoo og true, genuine, real prayer. Mga Kristohanon, dapat ang atong prayer, it should be authentic. Amen? For real, worthy of acceptance. Tanawon na to sa verse 11 ang iyang prayer. And she vowed a vow. Her prayer involved a promise. Ang pag-ampo ni Hannah adunay saad. Amen? Kabalo mo unsay gisaad ni Hannah? Sa iyahang prayer, verse 11, she vowed a vow and said, Lord, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child. Specific kayo ang iyang prayer. Unsa iyang gipangayo? Nangayo siya og lalaki nga anak. Pwede dayta mangayo og anak unsa atong gusto, lalaki bag babae. Amen? Kung imo nang tinud-anay pangayoon og iampo sa Ginoo.
Lord, gusto ko og lalaki nga anak nga mahimo nga pastor. Wa pa ka na buros, iampo na. Ayaw pag-ampo ng buros na ka. Gusto ko, Lord, og anak nga lalaki. Na-feel gyud nako lalaki gyud ni. Before pa ka maburos, iampo na daan. Amen? Nawa si Hana, wala pa. Iyan ang giampo, Ginoo nangayo kog anak nga lalaki. Kabalo mo siyang saad? Then I will give him unto the Lord. Amen? Ginoo, kung imo kong hatagan og anak nga lalaki, ako ni siyang ihatag sa imuha. I will give him unto the Lord all the days of his life. Ginoo, kung imo lang kong hatagan og anak nga lalaki, ako ni siyang ihatag sa imuha tanan nga adlaw sa iyang kinabuhi. Amen? Wala gi imposible sa Ginoo. Basta tinud-anay atong pag-ampo. Dili joke-joke nga prayer. Paminawon gyud ta, dunggon gyud ta sa Ginoo. Kabalo mo, una, her pain was agonizing. Ikaduha, her pain was authentic, true nga prayer. Unya siyang prayer, sa authentic prayer niya, it involved a promise. She vowed a vow. Ikaduha, it involved a price. I will give to the Lord. Ginoo, kung imong hatagan og anak nga lalaki, ako ni siyang ihatag sa imuha. Verse 15, it involved pouring. I have poured out my soul. So tulo ang involvement sa authentic prayer. It involved promise. It involved price. Kabalo mo unsang price? Nay kantidad, Ginoo, kung ihatag lang nimo sa ako ang anak nga lalaki, tibok adlaw sa iyang kinabuhi ako mo siyang ihatag balik sa imuha, Ginoo. So mo na ang price. Unya, ikatulo, it involved pouring. I have poured out my soul. Verse 15. Tinud-anay ang iyang prayer. Lalimang ka sa iyang prayer. Ingon pa niya, akong giyagyag, akong giyabo ang akong espiritu atubangan sa Ginoo. Grabe na nga prayer. Imuhang i-poured out ang imuhang soul. Wa ko'y labot unsa inyong buhaton, ay ko ninyong hilabti, di ko mukaon. Magampo ko karon. That's pouring out of soul. Amen? Ay ko ninyong hilabti. Ay ko gistorbuha. Magampo ko sa Ginoo. And lastly, verse 17. Then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Wow! Sige. Hana, lakaw ka nga malinawon. Verse 17. Ug ang Ginoo sa Israel mo grant sa imuhang hangyo. Unsa kito yang hangyo? Man child. Anak nga lalaki. Verse number 27. For this child I prayed. Natubag na. And the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Thank you, Lord. Nganong gihatag ni sa Ginoo? Kaya ang iyang prayer authentic. Iyang prayer real. Ang iyang prayer worthy of acceptance. Kung atong prayer dili ganit tinud-anay, murag malabo gyud dunggon sa Ginoo. Nagkinahanglan gyud ang Ginoo nga mangayo ta tinud-anay. So makita nato dinhi, her petition was answered. Amen. Katulo, her petition was answered. Her pain was agonizing. Her prayer was authentic. And lastly, her petition was answered. Mauna ni, there is no greater joy to stand before the Lord than an answered prayer. Amen? Kung ato bitong gihangyo, giampo tubagon, wow, malipayon kayo ta nga moatubang sa Ginoo. Thank you, Lord. Gidungog nimo ang among youth camp. Gi-provide nimo ang panginahanglan in a miraculous way. Nga ang Ginoo ra gyud ang atong pasidunggan. Amen? Grabe. Ang youth camp preparation, grabing preparation. Duha ka adlaw nga event. Walay na disgrasya.
106 delegates. Nagdula sa basketball, kulbaan kay ko itong isa. Ning lahos dito sa ring. Nalamba. Okay ra ka? Okay ra, pastor. Dagan gyapon. Di siya ito okay ba? Pero okay ra siya. Katubong tambukon, naligid dito sa saging. Ninadako kayong poste dito. Kuy, bangon mo na yun. Okay ra ka? Okay ra, pastor. Basing mapasad ka. Dili. Ha? Protection sa Ginoo. Amen? Usahay, dili nato, malimta nato, pagpasalamat. Ang safety nga gihatag sa Dios. Pero kung imong balansehon ba ya, 106, maglagot pagkaita sa atong anak sa atong balay, pila ra na sa kabuk, unsa na lang kag 106 kabuk. Pero milagro ra gyud sa Dios. Amen? Siya ra gyud ang atong pasidunggan anang tanan. Kanang tanan, answered prayer. Amen? Kaya gi-pray man na nato nga, Lord, in town, Ginoo, please. Kami in town ang dumbulon sa ginikanan anigma. Ang saning bataa. Pero giampingan gyud sa Dios ang tanan. So makita nato din her petition was answered. Wow, gitubag gyud sa Ginoo ang iyang petition. Mga Kristohanon, kung nakagiampo nga wa pa natubag, ayaw gundang. Amen? Padayon og pangayo. Poured out your spirit. Continue in prayer. Amen? Tungod kay si Hannah, nag-continue sa siyang prayer, iyang gi-poured out ang iyang spirit. Now, the Lord granted her petition. Amen. Sa atong kinabuhi, yes, kabalo ko, napa tayo mga pag-ampo, petition, nga wa pa gitubag, ayaw hunong. Padayon. Tingali, 10 years ni si Hannah, og inampo nga makaanak, nakaanak ra gyud siya kay wa gyud siya mo give up, padayon gyud siya naghangyo diha sa Ginoo o gi-grant gyud sa Ginoo ang iyang request. Sa atong kinabuhi Kristohanon, mga empleyado, mga estudyante, mga negosyante, mga tambay, nabay tambay dere, kung nakagihangyo sa Ginoo ayaw undang. Amen? Padayon o ang Ginoo mo grant ana nga request. Ingon sa pulong sa Ginoo, bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, as long as genuine ang inyong pagpangayo, ihatag sa Dios. May God bless His holy word. Akong ganyan sa pagtindog. Let's sing a hymn. Tapos ta. Page number 370. Count your blessings. 1 and 4. Ihapa ang panalangin mo. Verse number 1, all together now, sing. When Still as you are tempest lost, when you are discouraged, thinking all is lost, come to me, blessings name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Amen. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has. Verse 4. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged overall. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey. Ihapasang the land God mo, Huwag susalihan na palas niya sa pinagsan. Pag-isipan mo at kahimulong ang buhat ni Jesus. Kanisaning mga puta, gamhanan, langit nun, himayaon na mong amahan. O Diyos, salamat kayo Ginoo sa imong nabuhat, sa among kinabuhi, sa imong gibuhat, o padayon nga imong pang pagabuhaton o Diyos sa matag usas kanamo o Lord. Among ibalik kanimo ang tanan nga dungog, himaya o pagpasalamat labi na sa imong mga pulong
nga nagahatag Ginoo og pahimangno sa matag usa ka namo karon nga gabi. Tabangi kami ang Dios to continue in prayer, to pour out our spirit. Even in pain, we are supposed to pray. Praying when paining. Lord, sa kinabuhi ni Hannah, gitubag ni mo ang iyang paghangyo because she never give up. Nagpadayon din siya Ginoo paghangyo. Lord, daghan ni og hangyo nga nakani mo apan tabangi ni Lord nga amo nin buhaton tinud-anay aron Ginoo imong paminaw ng among mga request. So pag-uli ka rin gabi, hatagi og protection ng matag usa, makaabot kami sa panimalay nga save sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayong gabi sa tanan.